Ayon sa isang kawikaan o maxim, we cannot not communicate. Hindi raw maaring hindi tayo mag-communicate. Sa ayaw natin sa gusto, alaman natin o hindi, lagi tayong nagko-communicate. Sapagkat ang komunikasyon ay ang kabuuan ng ating pagkatao. Ano kayang ibig sabihin ng we cannot not communicate? Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior. Pag-ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil, dating pusong may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Kumusta po kayo? Magandang umaga po o anumang oras sa inyo ngayon. Welcome po kayo sa ating program Simula, Usapang Senior na inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo dito lamang sa AWR 89.1 FM tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios, na nag-aanyaya sa inyo na sumama kayo sa ating programa sapagkat ating programa po ay isang magandang kasama, isang magandang kaibigan at tayo po ay mag-uusap ngayon tungkol sa komunikasyon. Kasi alam nyo po, recently, maraming paulit-ulit na ako'y nire-request kasi nababalitaan nila, nagko-conduct ako ng seminar on communication. Sabi niya, Doc, pwede bang mag-feature ka naman ng mga about communication na hindi namin alam. Kaya yung aking naisip ngayon ay yung we cannot not communicate. Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, tandaan po ninyo yan, nagko-communicate po tayo. Malalaman nyo kung bakit. Okay, so ano man ang inyong ginagawa, saan man kayo naroon, ituloy lang po ninyo. Oh, by the way, paalala po, i-hydrate ang sarili. Uminom po tayo ng tubig, isang basong tubig. At o kaya magtabi kayo ng isang basong tubig dyan para habang tayo nagkukwentuhan, maaari nating i-hydrate ang ating mga sarili sapagkat mahalaga po yan sa ating blood circulation, no? Para po maiwasan natin yung mga kung ano mga pwede nating maramdaman. So, dyan lang po kayo at ating tutunghayan ang isang siguro isang actually isang lecture talaga to pero hindi natin yun tatapusin ng ganong kahaba. Actually, pag-aaralan natin, kunin lang natin yung mga highlights. So, welcome everyone, no? Welcome everyone at nais kong patuloy na i-welcome ang ating mga kaibigan sa Ibayong Dagat from International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Ganon din sa Naperville Remnant Philam Church. Diyan yan sa Chicago, Illinois, USA. Welcome. And to my brother, Pastor Sam and Rina Barrios, welcome. And kumusta yung family? So, sana po ay nasa mabuting kayong kalagayan ngayon. At of course, meron tayong mga kaibigan dito sa Pilipinas, okay? Ito yung ating mga from the Morning View Seventh-day Adventist Church, ang ating supporter sa ating program at alam ko na lagi tayong pinapanalangin niya. So welcome po kayo sa ating program ngayong umaga. At dito rin sa Morning View yung ating mga Cherobics team. Okay? Welcome and good luck to all your wonderful activities, no? And then
Of course, nais ko ring batiin, of course, ang aking patuloy aking mga kaibigan sa National Museum of the Philippines. Hi, Miss Bell Pabunan. Welcome. At Carol Magdaleno. Of course, we have sino pa to? Si Lisa, si Alvin, and Ina. Welcome. Welcome po sa ating program Simula. Mga senior citizen na ba kayo lahat? Hindi pa lahat. Pero samahan lang po ninyo kami dito sa program. At tayo rin ay nais kong batiin, of course, ang ating mga kaibigan from everywhere. Okay? Greetings to Luz Pusing, Lucy Kiabang, Ging Gloria Martiliano. Welcome, welcome po. Mary Grace Acosta Ulpindo. Saan man kayo naroon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. I'm sure nasa mabuti kasi nakikinig na kayo ngayon sa Simula Usapang Senior. Erlinda Basilisco, Gracia Dei, si Ayen Asek, hello, and Helen Aguilar, welcome po, and Crescencia Ordonez Pascua. Nako, hindi natin malilimutan yung si Leovi Cabañez, ang ating isang textmate dito, at pinapabati niya si Zenny Moser from Ohio, USA. Hi, how are you, Zenny? And another one, si Beth Villapuerte, Sampaga from Balayan, Batangas. Welcome po sa program ngayong umaga. At from Tangalan, Aklan, of course, hindi natin nalilimutan si Darlene Ojero. Welcome po. And my friend from Canada, Rose Arrogantes. Nako, gusto ko sana kayo lahat batiin, pero kung magkaminsan kinakapos na ako ng time para sa ating Pero don't worry, lagi tayong mag-connect sa isa't isa. Si Juliet Alcaraz din, okay? Also my friend Beth and Sam Castle, and all the members of the Apple of God's Eye Widowers Association. Kumusta po kayo? Welcome kayo ngayong umaga. Ayun po, nabanggit ko kanina ay pag-usapan natin ang komunikasyon. Okay? Ay kapag komunikasyon po ang pinag-usapan, talaga pong walang katapusan tayo niyan. Dahil talaga ang communication ay talagang part and parcel na ating buhay, na ating pagkatao. No? At ngayon nga, matutuklasan natin bakit sinabing we cannot not communicate. Okay. Alamin natin po yan. Kaya dyan lang po kayo. Uminom na po kayo at huwag kayong alis. Magbabalik po ang Simula Usapang Senior. There's an emptiness around us, we can see it everywhere. Weary souls are broken and blinded by despair. In the hearts of God's children, in the wounded and the weak, we look to find our purpose in the hope of God. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with the passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone who satisfies our longing for peace. He is all we need. The search to find contentment is never satisfied, and the things this world offers that will fade away with time. Now more than ever, we must return to our first love.
Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior tuwing Linggo at Huwebes. Tandaan nyo yun, Linggo at Huwebes, 10 to 11 a.m. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrio, senior citizen na po. At ngayon nga, pinangako ko sa inyo ay i-reveal ko sa inyo. Alam niyo po ba, kumagkamisan, alam na natin komunikasyon, yung common, di ba? Yung alam na natin na talastasan, pakikipag-usap, pakikipagkapwa-tao, pero may isang mahalaga sa komunikasyon na hindi natin alam na ang communication pala ay yung ating buong pagkatao, no? At ma-identify natin ang ating pagkatao kung paano tayo nagko-communicate. Ayun po, kung paano, hindi lang po yung consciously. Meron itong panahon na hindi natin alam. Tahimik tayo o kaya hindi tayo nagsasalita. Pero napakarami po nating kino-communicate. Halimbawa, kapag tayo'y tahimik, no? Halimbawa, silence. Hindi po ba ninyo alam? Silence is a non-verbal communication. Non-verbal. Yan. At pagka ang isang tao silent, kahit wala siyang sinasabi, diyan lang siya sa isang, halimbawa nasa isang corner lang siya, tahimik, meron po yung mensahe. Maaring hindi natin nauunawaan, pero may mga mensahe po yun, no? At isa pa, okay, of course, pinag-aralan natin last episode natin yung natawag na solitude, loneliness, aloneness, no? Ayun po yung actually ay silence po yan. Pero depende na po yan kung paano natin i-interpret, no? At itong ating ngayon, topic ngayon, no? I would talk more about the non-verbal. Kasi may isang psychologist na ang pangalan ay Albert Mehrabian. Ay gumawa siya ng kanyang communication model. At alam niyo ba yung model niya? Ito yung 7-38-55 communication model. Ano yun? 7-38-55 communication model. Yung 7 na po yun, at yung mga numbers na yun, ayun po ay percentage. Sabi niya, yung 7%, ayun po yung mga salita na ating sinasabi, di ba? Na yung mga words na sinasabi natin, talking, ayan kung baga sa yung spoken words, 7% lang po yan. Ang 38%, okay, tandaan nyo, 7% lang yung words. Pero yung 38% po, ayun po yung hindi sa sinasabi, kundi yung tono ng boses, yung lakas, yung bilis. Okay? At ang 55, ang pinakamalaki, ay yung body language. Ayun po yung, kaya dito natin nakuha yung kasabihan na action speaks louder than words. So nakita nyo, yung sinasabi po natin, maliit na part lang pala ng komunikasyon yan. Maliit na part lang pala ng ibig nating sabihin. Ang mahalagang parte pala, yung 38, pinakikinggan ng mga tao kung paano natin sinasabi. Malakas ba? Malumanay ba? Magalang ba? Mabilis ba? Pasigaw ba? Pagalit? O, di ba? Ayun po, 38%. Yan nyo? Kahit na ano sinasabi nyo, kahit sabihin nyo na, masaya ako ngayon. Ang saya-saya ko. Ay, hindi po necessarily, pag sinabi niya masaya, wag po ninyong paniwalaan nyo. Kasi yung 38%, tingnan nyo. Yung tone ng voice, yung facial expression, pati yung body language. Masaya nga, ako masaya ngayon, pero kita mo yung mata niya, ang lungkot. Tapos yung body language siya, hindi siya nakatingin o kaya umiiwas. No? So, napakahalaga po yun. Kaya dito po,
kaya natin pinag-uusapan 'to, we cannot not communicate kasi kahit tayo tahimik at isa pa, ito tandaan niyo, kahit kayo'y wala, ah, paano nangyari yun, your absence? Paano ka nagko-communicate ng being absent? Ano ba, 'di ba tama naman 'yan ano, na halimbawa may kagrupo ka, lagi mong kasama, 'pag umabsent, wala bang ibig sabihin 'yun? Meron, 'di ba? Kaya dapat maunawaan natin 'yun. Dapat nauunawaan natin yung meaning nun. Bakit absent? Kaya nga sa eskuwelahan, 'pag absent ang estudyante, talagang hindi puwedeng walang excuse letter 'no, para matanggap, para malaman kung bakit siya absent 'no. Kasi 'pag absent at walang pasabi at walang, explanation, baka may mga ibang problema. Napakahalaga 'yun. Kaya po hindi lang po yung sinasabi, kaya yung kahit wala ka, hahanapin ka. Kaya hindi totoo yung ano, yung ermitanyo na, 'di ba, gusto ko maging ano, tahimik, ayoko sa mga tao, gusto ko magsarili. Hindi po puwedeng gano'n. Hindi ka puwede mag-isolate, gano'n. Last time kasi isolation. Kasi kahit papaano, 'di ba? Kung yung mga pet nga nawawala, hinahanap ng ano, ng amo. Ikaw pa na ikaw ay isang anak, naging bahagi ng pamilya, 'pag nawala ka, hindi ba hahanapin ka? Hindi po tayo puwedeng hindi mag-communicate. 'Pag lumayo tayo, may meaning po 'yan, 'yan po. Kaya dito po, pag-uusapan natin ngayon tungkol sa mga non-verbal kasi po malaki palang bagay ang ano, biruin mo 7% lang, ibig sabihin 93% ay yung ating non-verbal, yung mga hindi natin sinasabi o yung mga bagay na hindi naririnig sa atin. Ayun pala ang malaki ang meaning 'no, maraming sinasabi. Oh, sabi rito 38% tone of voice and then 55% body language. Kaya 'wag na po natin pagtuunan ng pansin muna yung pagsasalita. Sawan-sawa na tayo minsan na ano na nga tayo, nabibingi nga tayo, napapagod na tayo sa kapapakinig, Lalo na yung mga biro ko lang yun. Lalo po yung mga, pagka-eleksyon, 'di ba, maraming mga politiko nangangako, puro magaganda mga pinangangako, maraming, gusto ibigay at maraming gusto, i-accomplish 'no, puro pang pangako. Ang tingnan po ninyo yung ginawa, yung non-verbal. Ayun po ang mahalaga. Kaya ganyan po ang, ating ano, ang ating direksyon ngayon ng pag-aaral natin, non-verbal. At nais kong sabihin sa inyo na hindi talaga tayo makakaiwas na hindi mag-communicate kahit tayo'y walang sinasabi, kahit tayo'y, tatahimik, kahit tayo'y lalayo, o kahit tayo'y wala, o hindi tayo dadalo. Lahat po yun may meaning. Kaya po, we cannot not communicate. Alam po ninyo, okay, kaya yung we cannot not communicate, action po yun, A-X-I-O-M. Iba po yun sa kasabihan. Ang action po ay parang naging rule of anong tawag natin diyan, ng ating pamumuhay o rule ng ating pag-uugali, no? Yung mga kasabihan, kaya lang naging kasabihan 'yun dahil lahat ayun ang sinasabi paulit-ulit, pero minsan hindi naman masyado malalim, pero mga action po. When you say it's action, hindi na kailangan ng paliwanag o ng preba. Kasi sa ayaw natin sa gusto, ayun po yung katotohanan. Ayun ang nangyayari. Kaya we cannot not communicate. Katotohanan po yan. Dahil, di ba, mahalaga yung mga ginagawa natin. Ang ibig ko sabihin, halimbawa, ang isang tao, kahit na ano sabihin niya na mahal ka niya, no? Mahal ka niya at ipinangangako at lahat gagawin para sa'yo, pangako niya yun. Pero, wala namang time sa'yo,
hindi ka naman dinadalaw, hindi ka naman kinukumusta. O, di ba? Huwag niyo tingnan yung pangako, tingnan niyo yung kanyang action. Because action speaks louder than words. Okay, yan po. Tandaan nyo. May isang grupo, sige, pag-usapan natin dito, 4 na bahagi ng ng non-verbal. Pag-usapan natin first 2, okay? The first one ay tinatawag na kinesics. Okay, anyway, you don't need to memorize it, pero basta yun ang tawag sa kinesics. Kailan nyo narinig kinesics? Pag sinabi pong kinesics, ito po yung movement, body, facial expression. Pag kinesics po, ayan po yung facial expression. Ito yung gestures o yung kilos, yung at saka yung posture. Ayan. Yung nakikita natin physically, no? Kasi po yung mukha natin, ayan po isang malaking mirror natin pagkatao. At diyan sa mukha, mababasa natin ang lahat ng mga emosyon, di ba? Alam natin kapag masaya siya, alam natin kapag malungkot, alam natin pag galit, di ba? Alam din natin kapag naiinis o ano man, balisa, naandyan lahat sa mukha. Kaya, tandaan nyo, kahit anong sabihin niya, mas paniniwalaan po ninyo, hindi ba, ang nakikita nyo. Kung ano nakikita nyo kaysa sinasabi. O yun. At diyan po, sa kinesics, napakaraming meaning ang pinakikita. Like for example, when it comes to facial expression, of course, ang eyes po, napakahalaga, mata. Kapag, ano po ang napag-aralan nyo? Kapag isang tao hindi marunong, pag nakikipag-usap daw, hindi marunong tumingin sa mata. Marami kayong interpretation dyan, no? Kaya laging nakatungo o laging hindi makadirekta. Merong mga ano yan, di ba? Merong mga ano po yan. May mga, shall we say, scientific meaning. Gayon din ang mga, ang tawag natin dyan ay, tawag ba dyan ay yung mga meaning na biological meaning. Di ba? Minsan kasi may karamdaman o nakakaroon ng effect din sa mga mata o sa mga pagsasalita. No? Mahalaga po yan na tingnan natin yan. Kung gusto natin talaga makita ang meaning, no? Maging observant po tayo dahil ang talagang magsasabi ng katotohanan ay yung inyong napapansin. Kanya yan, napakahalaga po. And I think in any profession, lalo na sa medical profession, di ba, mga pasyente, no-obserbahan talaga yan ng mga doctors nila na kung ano yung mga nakikita nila sa kanyang expression, sa kanyang mga physical na mga na kalagayan, inoobserbahan yan. Pati rin sa mga, kahit sa mga employment, di ba? Tinitingnan din ako paano umupo, paano tumayo, paano magsalita. Napakahalaga po yan kasi may mga meaning lahat yan. Ayan po yung kinesics. At saka yung movement, no? Like for example, di ba, na pag-aralan natin na pag may nagsasalita, kasi yun ang aming yan, kasi nasa ethics of communication niya. Pag may nagsasalita, lalo na yung may guest, no, na mahalagang tao, in the middle of his lecture or his speech, pag may isang tumayo at naglakad, may meaning po yun. Hindi naman natin sasabihin na baka emergency naman, no? Na minsan, pero it's really impolite pagka ganun po. Kaya kung maaari, habang may nagsasalita pa, you wait, no, until matapos saka ka pwedeng tumayo. Pero kapag during, meron pong hindi magandang interpretation. Pero hindi natin sinasabi na maging observant tayo at hanapin natin yung mga negative. Hindi po. Kaya natin to pinag-aaralan para maunawaan natin, no? Kasi mangyayari rin po to sa atin. Hindi naman po lahat ng sinabi natin na ginawa ay mali. Hindi po. Meron po mahalaga po yan para lalo natin maunawaan, unang-una ang ating sarili, paano natin tratuhin ang kapwa, at gayon din, paano rin
natin na matuturuan ang ating kapwa o kaya paano natin na relasyon sa kanila. Maganda po yan, pag-aaralan natin yan, yung tinatawag nating kinesics. Yan. Kaya, ayan po. Sa kinesics din, pwede rin yung, kasi meron din diyang element of, time, no? Yung laging late, darating late, may meaning po yan. Laging, yung talaga habitually late, meron man na-late na for once in a while, pero may mga habitual. At napag-aralan namin yan sa lalo na sa education. Yung bata pala laging late or absent, sa halip natin shall we say, i-judge o ikastigo, minsan kasi binagawa natin ng aksyon na kaagad. Siguro, lagawa natin ng mapapa-explain natin. Alam mo, lalo palang mas mahalaga pala po na maunawaan natin bakit siya nalilate. Hindi po problema yung nalilate. Bakit nalilate? Maraming dahilan. At alam nyo, marami kami na-discover. At ang isa dyan ay lalo na yung mga may karamdaman. Meron na-discover kami na yung nagkaroon ng broken family, nakakaproblema yung bata, of course. Tapos, yung pala single mother ang parent, yung pag ganon. Marami tayong dapat maunawaan sa halip na i-judge natin na late lagi o absent lagi, di ba? Dapat maunawaan natin yun. At ayun po yung element na yun. Pati yung time nga na sinasabi ko ay laging late, tapos lagi absent, at higit sa lahat yung may time ka talaga sa tao. Kasi ang sabi nila ay yung isa raw sa mga indication na mahal mo isang tao ay may time ka sa kanya. Pero kung bihira ka lang dalawin, bihira ka lang batiin, o bihira ka lang puntahan, tulungan, kausapin, may rin po yun, merong meaning. Ayan po, kasama yan dyan. So yun po yung lahat ng gestures, lahat ng expression, facial expression, diba? Meron nagsasabi na, mamaya na lang pala yun, hindi raw siya galit pero nakasimangot, no? May mga ganon. So tingnan natin yun. Anyway, ang sumunod na grupo ng non-verbal natin, tandaan niyo po ito yung tinatawag na proxemics. Pag sinabi pong proxemics, ito po yung from the root word na proximity, space, the use of space. Alam niyo po ba na ang animals ay territorial animals. Conscious sila about territory. Kaya yung beware of dogs natin, di ba? Bakit kumakahol ang aso sa mga strangers? Kasi territorial animal ang mga dogs natin na ang sinasabi nila, teritoryo ko to, bawal kang pumasok dito, kakahulang ka niyan. Ayan, ganon. Kaya napakahalaga yung may meaning yung mga spacing na yan. Malalaman mo pagka yun, di ba, may mga intimate distance, yung malapit sila, meron din namang social distance, may public distance, yun. May mga ganon, no? Alam ko pagka intimate yung talagang close, no? Nandun yung family circle, yung mga loved ones, ang mag-asawa, ang mag-sweetheart, may mga diba? Spacing, magkakatabi masyado yan. Pero alam po ninyo, anong space ng dalawang magkaaway? Di ba? Opposite. Malayo. Pag nandito isa, nandun sa kabila. Pag nandun yung isa, nandun yung isa. Parang laging magkakontra, di ba? Laging magkalayo. Kaya yun po ay use of space. Ayan po yung proximity. At alam po rin nyo, yung proximity na yan, the use of space, mahalaga din yan sa opisina. Okay, sa authority, no? Ibig sabihin, doon natin makikita yung authority ng tao. Alam po ba ninyo, saan nyo makikita? Tanong ko, yung mga bosses, yung mga president ng company o the CEO, sa halimbawa, one tall building, saan nyo nakikita sila? Saan ba nakalagay ang kanilang mga opisina? Actually, doon sa topmost, di ba?
sa topmost floor sila. And that's proximity, and that's the use of space. Ibig sabihin, the more you go higher, no, in rank in the company, tumataas ang iyong level ng iyong location ng opisina. At ganun din, no? And ordinarily, kahit sa loob ng isang office, okay, alam natin kung nasaan ba nakalagay ang mga frontliners, yung mga information officer, guardia. Di ba lagi sila nasa ground floor, sila yung mga frontliners, no? At mahalaga rin sila dahil sila yung susuri, nagproprotekta, no, ng buong opisina. Kaya yun po yung proxemics na mahalaga, yung use of space. Kaya pag pumunta ka raw pala sa forest, may mga area ng forest na mapalapit ka lang sa isa area, may maririnig kang umuungol. May mga hayop doon na nakatago. Wina-warningan ka. Territorial animals ngayon. Wina-warningan ka, huwag kang lalapit, tutuklawin kita o kakagati. Ganun po yun. No? Kaya dapat ay maging rin tayo conscious about our territory, our space. Yung sa opisina, sinong pinakamagaganda mga opisina? Usually mga bosses, di ba? Magandang space, maluwang. Pero yung mga ordinary employees, okay, o yung mga hindi naman executives, di ba? Maramihan. Pero ganun din po yun, use of space, pati yung arrangement, no? Napakahalaga po yan. So yan po, nakakaano tayo ng dalawang uri ng non-verbal. Kaya doon po, wala po yung mga salita. Pinag-usapan natin, yung kinesics, walang sinasabi, although may naririnig tayo paminsan-minsan, pero napakalaki pong mensahe, nagko-communicate yun. Gayon din yung the use of space. Okay? So itutuloy po natin. Meron pa tayong dalawa. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior. Welcome back po sa programang Simula Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Doc Rome Barrios. Kung saan man kayo naroon ngayon, ano man po ang inyong ginagawa, ipagpatuloy lang po ninyo. Mag-iingat lang po kayo at mag-hydrate pa rin at pinag-uusapan natin yung mga non-verbal communication because we cannot not communicate. So, ang ating pong pangatlong grupo ng non-verbal communication, ito po yung para-language. Para-language. Ibig sabihin, parang salita. Parang language. It's a para-language. Ayun po ibig sabihin nun. Ito po ay, itong very interesting mga kaibigan, mga kababayan, na sa para-language, may naririnig kayo. Ito nga yung sinasabi kanina na 38%. May naririnig kayo, pero hindi yun ang inyong binabasa. Ang binabasa po ninyo, yung tono ng boses. Ang binabasa nyo, pinakikinggan nyo yung lakas, pinakikinggan nyo yung paraan kung paano siya nagsalita. Mabilis ba? O pagalit ba? Okay. May nagsasabi, hindi ako galit. O, di ba? Pero sabi, hindi ako galit. Pero yung tono, hindi ako nagagalit. O, pero gano'n. Di ba? Anong paniniwalaan mo? Yung sinasabi niya hindi siya nagagalit o yung kanyang tono at saka yung expression niya. Di ba? Napakahalaga po yun. No? Kaya wag ko kayo papadala kahit sasabihin na masaya ako, nakita kita. Wag po ba? Baka hindi po totoo. Tingnan niyo, pakinggan niyo po ang tingnan niyo yung body language, tingnan niyo po yung expression. Nakangiti ba? Okay? Nakangiti ba? Pinakamaganda kasi diyan yung ngiti eh. Kapag ka talagang nakangiti ang tao, talagang very heartwarming, di ba? Gaang, di ba? Pag magaan nakangiti, nagsasalita sa iyo. Na minsan hindi naman sinasadya, inalok mo, pero sasabihin, ayaw ko, pero nakasimangot, para pang nagagalit at inalok mo.
Ayun po, tandaan po natin yun. Napakahalaga po yun. Para language po yun. Tandaan po natin, kahit sabihin natin na hindi tayo nagagalit, kahit sabihin natin relax tayo, pero ang bilis-bilis naman natin magsalita. Halos hinihingal naman. O kaya nagmamadali. Hindi po yun o kumbaga sa it doesn't match with what you're saying. So yun po ang ating matututunan dyan sa paralanguage. Tingnan po ninyo yung tono. Kaya mag-iingat tayo. Biblical po yan, di ba? Yung sabi sa Proverbs ay ang banayad na sagot ay nakakapawi ng okay? Kumbaga sa yung pagbanayad ka, gumagaan ang bagay-bagay, pero yung masakit magsalita at saka ay nakakainit ng ulo. Ganun po. Kaya yan po, napakahalaga yung pagiging banayad, pagiging kalmado, pagiging nakangiti, nakasaya. At alam niyo po ba, ang sikreto, kung may sikreto ngayon na ito ay tip ko sa inyo, no? Kasi ako po yung nasa broadcast. Ang unang-unang tinuturo sa amin, paghaharap ka sa camera, kaya tingnan nyo yung mga tao sa harap ng camera, masarap panoorin. Lalo na yung mga artista, lagi silang nakangiti. No? Kahit nagkakamali na, kahit minsan hindi na alam ang mga sinasabi, nakangiti pa rin. Ganun din po tayo. Kahit po ano mangyari, all the time smile, lalo na kapag ikaw ay nasa public speaker ka. Alam mo, maraming bagay na hindi mo makokontrol. Pero minsan nakakamali ka, nakakalimot ka. Pero mahalaga, yung nakangiti ka. Kasi kapag mali na nga ang sinabi mo, nagkamali ka na nga, tapos kukunot pa yung noo mo, mahahalata lalo. Samantalang kung nakangiti ka, kahit nagkamali ka, yung mga tao very pleasant pa rin ang nakikita sa'yo. Pati sila, gagaang din ang pakiramdam nila sa'yo. Ayan po. Kaya, tip po yan. Lagi kayo mag-smile. Napakahalaga po yan. Napakalibre lang yan eh. Napakalibre na smile. Walang gastos. Tapos, gaganda pa ang yung blood pressure, gagaang pa yung pakiramdam, magiging magaang pati yung pakikitungo mo na pati mga tao sa paligid mo, gagaang din. 'Di ba? Hindi natin alam na yung ngiti natin, ayun yung nakakagamot pa sa mga taong may mga problema. Ayan. Ngiti lang po tayo yan. Pero kinesics yan kasi smiling. Facial yan. So tapos na po tayo sa paralanguage. Ang pinaka-last natin po ay ito yung kategorya ng non-verbal. Ay ito yung tinatawag na meta communication. Meta. When you say meta, metaphysics, metaphysical, pag sinabi meta, it's something beyond. Yan. Hindi po, yung meta communication, hindi po yan kinesics lang, hindi yan proxemics, hindi rin yan paralanguage. Meta communication, expanded po yan. At ano po yan? Ayan ang sinasabi natin, wala na tayong maitatago. Talagang we cannot not communicate. Ano po yun? Yung color po ng suot natin na damit, o yung color ng kurtina sa opisina, yung color ng carpet, yung color na yung gown, o yung color na yung bag, magka-terno pa, at saka shoes, purple pareho, o kaya red, may meaning po yan. Alam natin, favorite color ng tao, pero bukod doon, personality niya. Alam mo, babasahin natin anyway, one time pag-usapan natin yung psychology of color na yan. Ang bawat kulay po ay merong psychological meaning, no? At nagre-represent na ating pagkatao. Ayan. Kung ang favorite mo yellow, di ba? Masayahin daw. Pagka blue naman, kalmado o payapang tao, mga ganon. At marami pang ibang interpretation. Pero ibig sabihin, yung color po is a meta communication. Ibig sabihin, po yan? May meaning. Tapos pa? Yung smell. Ayan, wala pong sinasabi dyan ha. Smell lang. Yung bango, yung naamoy sa'yo, may meaning po yan.
napaka ano po, no? Napaka practical at literal. Tama po 'yun. Alam mo kapag ang tao ay malinis sa amoy, alam mo ang tao kung ano yung personality. Minsan sa perfume, may mga tao na very strong din ng perfume. Personality nila 'yon. Meron din very mild, very sweet ng perfume. O very feminine, no? 'Di ba? Napakaganda. At ganoon din po yung tinatawag na shape, nandun din yung ano pa ba? Yung pati yung brand, no? O yung label ng damit, o 'di ba? Anong label ang ginagamit mo? Ano ba? Ah, international label ba o yung mamahalin ba? Ano doon makikita yung ano, yung quality at saka yung lifestyle ng tao doon sa kanyang mga gamit. Ayun po yung meta communication. So yung meaning, yung wala doon sa first three, the rest nandito lahat sa meta. Yung pati yung ano pa ba yan, texture, yung taste, lahat. Lahat ng bagay sa isang tao. Okay. So, ito naman ngayon, no? So, nakita nyo, meron tayong proxemics, meron tayong kinesics, paralanguage, at meta-communication. We really cannot not communicate. Ayan po. Wala pong pagkakataon kahit ayaw natin sa gusto, o kahit sinasadya natin o hindi, o aminin man natin o hindi, meron po tayo laging sinasabi. Meron po tayo laging mensahe. Ayan po yung kahalagahan ng communication, that we cannot not communicate. Ayan po. Kaya dito po, napag-aralan natin na, anong napag-aralan nyo? Na sa pamamagitan lang ng observation. Ito naman ang aking warning. Ito naman po, kasi pag ganyan naman, no, tinuruan ko kayo na tingnan nyo yung gesture, tingnan nyo naman yung tone ng voice, tingnan nyo naman yung body language, baka naman po maging judgmental tayo. Hindi po. Ang nais nating maging ano rito, pananaw dito, ang tama po nating pananaw dito, dapat pag-aralan po natin. Kasi yung mga nakikita natin, halimbawa, ay lagi yan tumatayo pag may nagsasabi. Ano po yun? Baka paminsan, yung consistency po. Kasi katulad ng pagkakaibigan, di ba? Ang kaibigan hindi mo makikilala hanggat hindi mo nakakasama. Ayun po, hindi po once. Although, meron nagsasabi na first impression lasts. No, first impression usually lasts. Pero, hindi po. Maging ano po tayo, mabuting tao at saka maging good tayo, communicator, tamang behavior, tamang pag-uugali, na hindi po tayo magja-judge. Nakita lang natin, ayun kasi kulay pink ang suot, lalaki, naka-pink. Baka may iniisip na tayo na iba ang gender niya. Huwag po ganon. Kasi kinakailangan po, mapuprove natin ang mga bagay-bagay consistently. Ibig sabihin sa patuloy na pakikipag natin na kapwa-tao. Hindi lang po minsan ginawa wala nang pagkakataon na magbago. Hindi po 'yon. Dahil ang tinuturo po natin nga communication. Dahil po ito po ang isa sa pinakamagandang synonym ng communication, relationship. Ayan po, relationship. Bakit tayo nagko-communicate? Hindi para awayin ang kapwa, hindi para siraan, hindi para punahin, hindi para i-criticize. Dahil gusto natin magkaroon tayo ng magandang relasyon. Di po ba? Kaya kung minsan pumupuna tayo, pero ang gusto natin kasi mapabuti ang tao. Di ba? Ayan po yung nais ko i-emphasize sa atin. Dahil dito nga, kung titingnan natin, we cannot not communicate, so magiging judgmental na tayo. Wag po. Hindi po natin tinuturo yon. Ang tinuturo po natin, magiging matalino lamang tayo, okay, malalim, na basa tayo ng mga mensahe na hindi lang sa sinasabi, kundi yung mga ginagawa at nauobserbahan natin. Pero ang ating pong purpose ay
dahil mahal natin ang kapwa natin. Tandaan natin yan, hindi ito gagamitin natin para i-judge ang kapwa o husgahan. Ayan po. So sana po may natutunan tayo sa ating pinag-usapan ngayon. Kumusta po kayo? Na-analyze na po ba ninyong sarili ninyo? Mabuti po ba tayong communicator sa ating pamilya, sa ating kapwa, sa ating mga kasamahan, kaopisina o mga lahat sa ibang tao? Tingnan po natin, alagaan po natin ang ating relasyon sapagkat communication is relationship. Pagpalain po tayo ng Panginoon, sana po may natutunan tayo sa ating pinag-usapan. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior. Ako po si Doc Rome Barrios. At tayo ngayon na nasa Senior New Start. Bagong simula. Ngayon po, pag-usapan natin ang failure. Masyado bang negative? Hindi po. Taas ang kamay kung sino ang hindi pa nabigo. Huwag na po niyo itaas. Dahil maliwanag na po. Lahat po tayo nakakaranas ng kabiguan. Hindi po yan, wala po exempted sa kabiguan. Kaya, ang ating, sabi ni Confucius, okay? Basahin, our greatest glory is not in never failing, but in rising every time we fail. Ayun. Ayun po yung ating kalwalatian, yung glory daw natin, pinakamagandang bagay sa buhay natin ay yung hindi yung tungkol sa na huwag tayo magkamali. Alam mo, maraming tao na ayaw maging ayaw mag-fail. Dapat acceptin po natin. Failure is a part of growing, no? Wala pong taong naging successful na hindi muna na-fail. At ang paborito ko dyan yung aking icon na US President, greatest US President, si Abe Lincoln. Kaya, sabi rito ni Lloyd Jones, okay? The man who tried to do something and fail are infinitely better than those who try to do nothing and succeed. Oh, 'di ba? Doon na ako sa taong madalas mabigo pero naging successful. Kaysa doon sa taong wala namang ginawa, successful. Ibig sabihin, wala namang effort na ginawa, hindi nakaranas ng ibig ko sabihin ay hindi nahinog, no? O hindi na try na para maging matibay sa kanyang success. Kaya sabi rito, failure should be our teacher, not an undertaker. Kaya tandaan nyo, ang pagkabigo daw, hindi yan natin ang tagasira sa atin. Teacher natin yan. Failure is delay, not defeat. Kapag tayo nabibigo daw, ano lang yan, konting delay lang yan. Pero hindi pa yan pagkatalo. Nadidelay lang ang ating success. Sabi rito, it is a temporary detour. Diba? Ay naiba lang ng konti yung daan, but it's not a dead-end street. Napakaganda, no? So, yun po. Dapat teacher natin lagi yan. So, sabi naman din na isa pang author, when I try, I fail. When I trust, God succeeds. Ayan. So, ibig sabihin, sa mga failures natin, kasama natin lagi ang ating Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon natin ay lagi tayong nagtatry, lagi tayong nagsisikap. Okay? Kasi ganun daw talaga ang paglago, lalo na sa buhay na spiritual. No? Okay. At meron ditong magandang mga anecdotes na sinasabi at babasahin ko po ito sa English. Sabi rito, the Apostle Paul, kilala niyo si Paul, okay?
si Apostle Paul failed. Oh, 'di ba? Maraming pagkakataon si Pablo, si dating Saul ay nabigo. Si Peter, si Pedro, yung alagad natin Panginoon, every one of the 12 apostles failed. Lahat sila may mga kabiguan. Lalo na nung bago mamatay ating Panginoon, iniwan nila talaga ang ating Panginoon. Pinagkanulo pa nga, no? Tapos, si David, si Haring David, Israel's greatest king, ay tinawag ng Panginoon na a man after God's own heart. Nabigo rin po siya ng maraming ulit. Pero naging siya, ang tao na pinakamalapit sa puso ng Diyos, si David. Si Jacob, the father of Israel, failed. Si Isaac, son of promise, failed. Gayun din si Moses, giant among the Israelites, giver of the law, deliverer of the people, failed. Marami po pagkakataon. Si Abraham, si patriarkang Abraham, progenitor of Israel, ang man of all faith, man of faith, father of faithful, and then prototype of those who are righteous through faith, failed. Even our first parents, in their human perfection, nung nilikha sila ay perfecto. Walang dungis, walang kapintasan. Gayunpaman, sila ay nabigo rin dahil sa tukso ng kasalanan. It is not, sabi rito, failing that is the problem. Kaya sabi ni Richard Halverson, it is not failing that is the problem. It is what one does after he has failed. Kaya ang problema po, hindi yun nabibigo. Ang problema, nakasalalay doon kung ano ang ginagawa mo o ginawa mo pagkatapos mong mabigo. At may pangako nga sa atin. When I try, pag sa sarili natin, I fail lagi. But when I trust, God succeeds. So, sana po ay may natutunan tayo. Pagpalain po tayo. Magbabalik po ang simula. Usapang Senior. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Purihin po natin ating Panginoon sa ating segment, ang ating prayer time. Kumusta po ang inyong buhay pananalangin? Wag na wag po ninyong kalilimutang dumalangin araw-araw. Kasi sabi na isang author, a man is not safe for a day without prayer. Ayan lang po ang ating talagang sandata ang makakatulong sa atin, ang makakapag-protekta sa atin araw-araw, panalangin. Kaya ngayon po ay nais ko muling babanggitin natin ang ating mga kaibigan, mga kababayan na humihiling ito sa ating prayer request list. At babanggitin po natin sa ating panalangin. At kung maaari po, hinihiling ko na sa inyong personal din, na inyong mga prayer, pakibanggit po yung mga tao na patuloy na lalo tigit yung mga karamdaman, idalangin po natin sila. Okay, tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat,
Purihin po ang inyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng kabutihan, lahat ng karunungan, ang lahat ng mga kapangyarihan ay mula sa inyo. Narito po kami. Lahat ay nananampalataya. Lumalapit sa inyong banal na harapan na may pagpapakumbaba at inilalapit namin ang aming mga sarili na madalas magkasala, nagkakamali. Subalit alam namin na kung kami lalapit sa inyo, hindi nyo kailanman kami tatanggihan at pagpapalain at higit sa lahat, patatawarin sa aming mga kasalanan. Sa oras na ito, maraming salamat sa buhay at kalakasan na patuloy nyo binibigay sa amin. At ngayon, narito kami, sama-sama, nag-aaral, nakikinig, at patuloy na nakikita ang inyong magagandang mga paalala at mga salita sa programang ito. Nais namin amang ilapit sa inyo ano man ang aming mga kalagayan ngayon, pagpalain kami. Kayo nakakaalam na makabubuti sa amin. At Panginoon, tulungan din ang mga mahal namin sa buhay na ano man ang nararanasan, lahat na may mga karamdaman, lahat na may mga suliranin naman, natagubili namin sa inyo. Sapagkat kami nananampalataya na ikaw lamang ang aming pag-aasa at ikaw lamang ang aming kagalingan at ikaw lamang ang aming kaligtasan. Sa oras na ito, Ama, patuloy namin na dalangin ang aming mga kaibigan, mga kapatid na may mga karamdaman. Pagpalain si Nelson Ganyola, Lucy de Guzman, ang magkapatid na Samantha at Jordan Ocasla, si Maricar Bartolome. Tulungan din si Edwin Macapagal sa kanyang karamdaman, Baby Sian Lamar, Waylin Lorenzo, si Gemma Molina, gayon din si Brother Benny Filomeno. Tulungan Ama sila, sapagkat alam namin na ang mga karamdaman ay bunga lamang ng kasalanan at ito ay kailanman ay hindi nagmumula sa inyo. Subalit, alam namin may pangako kayo na hindi nyo kami iiwanan magpakailanman. Kaya hinihiling namin na bigyan kami ng kalakasan, bigyan kami ng pananampalataya na magapi namin ang mga karamdamang ito. Tulungan kami, bigyan kami ng mabuting pakiramdam at nawa hipuin ang bawat isa sa amin. Pagpalain po, Panginoon, na inyong mapagpalang kamay sapagkat ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ikaw ang nakakaalam ng bawat isa sa amin. Alam ninyo ang buo naming pagkatao, buo naming pangangatawan sapagkat kayo ang may-ari nito. Kaya kayo lamang ang aming pag-asa na magpapagaling sa amin. Tulungan din ang gawain ni Magdalena Ferry at ni Bobot Delgado. Ang kanilang mga crusade na ginaganap, tulungan sila. Basbasan at ipadala ang banal na Espiritu na siyang manguna at patuloy na mangusap upang marami pang mga tao ang makakilala sa inyo. At higit sa lahat, marami pang tao ang lumapit tumanggap sa inyo. Tulungan din ang Bayoyong Basista SDA Church sa Pangasinan, Panginoon. Nadalangin namin tanging-tangi ang iglesyang ito na ngayon ay nakatayo at patuloy na nagsisikap na mapalakas at magpasigla upang patuloy nilang magampanan ang kanilang gawain sa loob ng iglesia at maging ilaw at higit sa lahat maging halimbawa at maging daan ng katotohanan tungo sa inyong kaligtasan. At tulungan din ang iba pa namin mga kaibigan na si Jerome Dotimar at gayon din ang iba pa naming mga kahilingan na hindi namin po mabanggit sa oras na ito. Subalit alam namin
narito po at kayo nakakabatid kung sino-sino sila at ano-ano ang kanilang mga pangangailangan. Tulungan po na patuloy silang mapalapit sa inyo at patuloy ninyong bigyan sila ng kalakasan, lalo tigit sa pananampalataya na magtiwala lamang sa inyo at sa inyo lamang at wala nang iba. Patawarin po kami sa aming pagkakasalang nagawa at patuloy namin hinihiling na pagpalain ang programang Simula Usapang Senior dito sa AWR 89.1 FM. Pagpalain ang bawat isa sa amin na nakikinig at ang bawat isa na nakikibahagi. Salamat at ang lahat na ito'y hindi hiling namin, hindi dahil kami mabuti, kundi alang-alang sa pagmamahal ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Kumusta na po kayo? Marami po ba kayong natutunan sa ating programa ngayon? Sana po ay naging kapaki-pakinabang ang programa ito. Tandaan natin, we cannot not communicate. So, ang ibig pong sabihin yan, matuto na po tayong pag-iingatan natin ang lahat ng ating pagkilos, lahat ng ating pagsasalita, and of course, ang lahat ng ating pakikitungo o pakikipagtalastasan sa ating kapwa. Sapagkat lahat po yan ay mayroon tayong mga mensahe. Marami po tayong sinasabi because we cannot not communicate. Of course, nais ko pong pasalamatan ang mga bumubuo na aming programang Simula Usapang Senior. Unang-una kay Pastor Nerio Carranza, ang AWR Manila Station Manager. Gayun din, maraming salamat. Andy Joaquin, Jonah Bayog, of course, thank you. And then Reza Nabur, Wilmer Estrito, Irene Asidao, at higit sa lahat, sa inyo po na lagi ko kayong kasama. Huwag po ninyo kalilimutan tuwing Huwebes at Linggo po ito, 10 to 11 a.m. dito lang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios, na laging nagsasabi, ang biyaya, ang pag-ibig ng Diyos ay bago tuwing umaga, araw-araw. Kaya lahat po tayo may pag-asa, lahat po tayo may bagong simula. Magandang umaga po. Maraming salamat. Hanggang sa muli. God bless. Anong sigla, anong saya, ikaw ang simula, ikaw ang pag-asa.